Magandang araw sa inyo mga banateros. Naku po, napakainit na mga issue sa lipunan talaga. Lalong-lalo na po yung issue ni Maris Racal at saka ni Anthony. Ito naman kasi si Antonio. Puro daldal, walang katotohanan, di umano ang kanyang mga binibitawan. Anyway, pag-usapan po natin itong balita na ito na hindi ho inilalabas ng mga mainstream media. Kasi alam naman po natin itong mga mainstream media ay marami ho sa kanila, bayaran na. Bata na ng gobyernong to. At kaya naman po talagang matindi ho ang kanilang pagtatago ng mga katotohanan. Dahil recently lamang po itong COA naglabas na po ng mapakagandang paliwanag at napakagandang konklusyon sa pag-iimbestiga nila ng budget ng OVP. Eto, mga kababayan mantakin nyo. Lahat ng nangyayaring kaguluhan ngayon sa gobyerno ay dahil sa putang inang pag-iimbestiga ng Kamara dito sa budget ng OVP. Na ang pinagbasihan nila ay yung hindi pa tapos na pagsisiyasat ng COA. Ano po ba ang COA? Ang COA po ang independent body, exclusive na nagsisiyasat at nagsasabi kung merong bang nagamit na mali o tama doon sa budget ng isang ahensya ng gobyerno. Ito po ay exclusive na kapangyarihan lamang ng COA. Commission on Audit. Kaya lang, eto mga tarantadong mga congressman nito, mga putang ina ninyo talaga, pinapakialaman ninyo ang hindi ninyo trabaho. Hindi ko alam bakit kayo tumakbo ng congressman, di sana tumakbo na lang kayong sa COA, nagpa-appoint na lang kayo dyan, kesa naman sa naging congressman kayo. Alam naman po natin kasi ang motibo nila. Alam mo naman, inutusan sila nung kanilang pinuno dyan para ho sirain si VP Sara Duterte ang kanyang credibility. Kaya pinakialaman nila ang isang bagay na exclusive lamang sa COA. Ang i-audit o tignan ang budget ng ahensya ng bawat gobyerno, bawat departamento ng gobyerno kung tama o mali. Ang ginawa po nila, pinakialaman nila, yun lamang sa Office of the Vice President. Di ba mga tarantado talaga? Gago! Mantakin mo, pinahaba-haba yan. Ang dami nilang sinasabing hindi maganda. Patungkol sa budget ng OVP, pinakikialaman nila kahit confidential funds. Puntangin ng yan, no? Nakakabwisit talaga. Alam mo kung bakit? Yung confidential funds na tinutukoy nila, 100+ million lang. Pero yung confidential funds ng Office of the President, 4.5 billion? Billion. Etong kay VP Sara Duterte, 100+ million lang. Mantakin nyo, and yet, ang sinasabi nila ay may katiwalian daw, meron daw hindi tama. Aba, ang pwedeng lang magsabi niyan ay COA. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila yung COA. Inimbitahan nila yung COA, inipit nila yung COA, tapos inipit nila yung mga staff ni VP Sara Duterte sa Office of the Vice President, pinagbintangan, ba't hindi masagot, bakit kinausap ang COA, bla bla bla. Ang sinasabi lang naman po ng Chief of Staff ni VP Sara Duterte ay, sandali, nag-iimbestiga pa kayo. Huwag muna ninyong ibigay sa Kamara kasi hindi pa tapos ang investigasyon. Tanungin ko kayo, mali ho ba yun? Tama ho yun Mantakin mo, pagkain, niluluto, hindi pa tapos lutuin, gusto mo na ngayon ibigay do sa food critic. Sana nga kung food critic ang pagbibigyan mo Hindi, yung kalaban. Ang pagbibigyan mo nung niluto mo, siyempre sasabihin nun? Siyempre hindi maganda. Di ba ho? Tapos, unang-una,
Hindi pa nga tapos lutuin eh, kinuha mo na. Oh, sinong gago? O di ba? Yung mga congressman, walang iba. Ngayon, naging fiasco 'yan. Lahat ng mainstream media binalita 'yan. Pero ngayong natapos na yung pagsisiyasat ng COA, mantakin mo, iilan lang ang nagbalita. Karamihan ng mainstream media, mga ulul talaga. Karamihan ng mainstream media, mga prostitute talaga. Karamihan ng mainstream media, binayaran na talaga. Alam nyo kung bakit? I-google ninyo. Kasi bumagsak talaga ang income ng mainstream media. Kaya ngayon, ewan ko, siguro nagpapabayad na lang sila sa mga politiko. O di ba? Ngayon, pag nagpabayad ka na sa politiko, definitely, kung ano lang kagustuhan ng politiko, yun lang ibabalita mo. Ganyan ang nangyayari ngayon. Mantakin mo yung mali, inire-report nila. Pero yung konklusyon ng COA, hindi na nila ni-report. O di ba, mga gago lang? Hindi nyo masyadong nabalitaan to. Saan nyo lang nababalitaan to? Sa social media. Alam mo, buti nga talaga. Ako, special shout out sa mga naninindigang mainstream media tulad ng SMNI, UNTV, at yung Net25. Yan yung talagang nakikita kong hindi bumibigay. Ibig sabihin, hindi yan bumabaluktot sa kanilang prinsipyo. Nakakatuwa at meron pang mga natitirang ganyan. Sana manatili po kayong tuloy-tuloy para sa katotohanan at patas na pagbabalita. Hindi ko sinasabing kampihan ang mga Duterte. Hindi, patas laang na pagbabalita. Katulad nga ho nito, ipapakita ko sa inyo ito Ito. Ayan yung COA report. Nakikita nyo naman yan. Ipapaliwanag po natin yan ng maiging-maigi para ho mas maintindihan natin. Ganito lang po kasimple yan. Yang sinasabi ng COA, ayan po ay parang report card. Okay? Kung papaano ginamit ng Office of the Vice President yung pera na ibinigay sa kanila. Okay? As an independent auditor o inspector, as independent body na nag-iimbestiga ng budget, ito ho ang nakita nila. 1, after checking everything, we confirm that the OBP's financial records are accurate, complete, and follow international standard. Ulitin ko, after checking everything. Pag sinabi mo po bang everything, lahat? Kasi ang dahilan ng camera dito sa nilabas ng COA, hindi kasama dyan ng confidential fund. Gago? O tanga lang kayo? Pag sinabi mo bang everything lahat? O ano lang, konti? O hindi lahat? Ayan po, sinasabi, financial records are accurate, complete. Ito pa ang pinakamatindi. Follow international standards. Okay? Parang ganito yan. Parang sinasabi, kunwari, isang estudyante. Okay? Siya po ay bibigyan ng grado ng teacher. O, diba? Yung teacher. Bibigyan ng grado. Ano sinasabi ng teacher? No cheating, no shortcut, and they followed all the rules. Yun yung grado na ibinigay ng teacher dun sa estudyante. So, yun po ang binigay ng COA sa Office of the Vice President. Ibig sabihin, walang problema. Lahat ng ginawa, the student did everything by the book. Sinunod lahat ng tamang paraan. Kaya nga, meron pang tinatawag na unmodified opinion o unqualified opinion. Okay? Ano ibig sabihin nun? This means COA did a thorough unbiased audit. They followed strict rules and ethics and standards to make their findings
are fair. Para mong sinasabi, as a teacher, chinek niya yung trabaho ng estudyante nang walang bias, no external influences, and we're confident they deserve a clean grade. Yun po ang ibig sabihin ng basis for unmodified opinion. Okay? Yan po ang basis kasi medyo maliit, di ko mabasa. So sa madaling salita, imagine a school principal, sabi nga inspecting how a student o yung OBP, Office of the President, manage their allowance for the year. Unang-unang tinitingnan kung papaano pinlano at ginamit yung budget. Clear sila dyan. Check. Ibig sabihin, walang problema. What they actually spent on it. Ibig sabihin, ano ba talaga yung pinaggamitan? Check. Wala rin problema. Pangatlo, whether the student kept proper receipt and records, financial statement. Alam sabi ng COA? Clear. Check. Okay. Pang-apat, if they followed the school rules, ito po yung international standard. Ano sabi ng COA? Check. Yan po ang ibig sabihin ng kasulatan na ito. Ha? Sabi nga dito sa dulo the student did a great job managing their money's responsibly and honestly. Everything check out and there's nothing suspicious. Yun po yung parang kung i-analogy natin sa student teacher. As a matter of fact, they get an A+ for financial management. In short, mga kapabayan, okay? COA gave the OBP a perfect score for being transparent and compliant with financial rules. Ibig sabihin po, mga kababayan, walang problema. Sino po ba ang nakatanggap ng ganito? Alam nyo, nung mga nakaraang taon din, ganyan din po ang natanggap ng opisina ni Leni Robredo. Binalita ng mainstream media yan. Kasi alam naman natin, makaleni sila noon. Kaya lagi nilang binabalita yan. Nako, tignan mo na, pinakamataas na yan, hindi nyo naalala nyo yun? Binabalita na media yun noon. Pinakamataas na standard na binigay ng COA ay sa opisina ni Vice President. Actually, hindi lang naman po Office of the Vice President ang nakatanggap ng unmodified opinion. Unmodified opinion ho na sinasabi nila. Hindi lamang po OBP nung nakaraan. Nagkataon lang, tuta sila nila Leni Robredo, kaya yun ang binabalita nila. Ngayon, same thing nang natanggap ng opisina ni VP Sara Duterte. Pero hindi binabalita yan ng mainstream media. Mantakin mo, ito mga kababayan, mantakin mo, pinagpiestahan ng mainstream media yang hearing na yan sa Congress, naging fiasco pa yan, may mga kinulong pa sila dahil kesyo hindi daw sumasagot ng tama, hanggang nagkagulo-gulo na, di ba? Hanggang lumabas na talaga yung si Jamela. Ay, si Jamela kasi yung babaeng naloko nung lalaki. Parang ganon si VP Sara Duterte. Sumabog na si VP Sara Duterte dahil nga sa tinatarantado ho nila ng Kamara etong mga issue patungkol ho sa budget ng OBP. Mantakin mo ang laking kaguluhang na-create nun. Di ba? Ang laki ng kaguluhan. And yet, nung lumabas na, eto, konklusyon ng COA sa Office of the Vice President Budget. Alam mo, wala. Iilang mainstream media lang ang nagbalita nito. Gago! Kasi nga, bayaran Di ba? Eto ngayon, binabalita natin para may paliwanag natin. Kasi, alam mo,
Kahit yung mga pinklawang vlogger, yung mga talo ng vlogger ng pinklawan, yung mga boring na vlogger ng pinklawan, pinagpepiestahan ho nila ito. Tuwan-tuwa sila. Pero ngayon, eto, hindi nila binabalita. Kasi nga, meron silang self-interest. Maibalik yung mga pinklawan nilang mga idol. Diba? Gusto nila maibalik yun. Wala eh. Eto na ho, nag-report na ho ang COA. Isipin nyo yan, mga kababayan. Nag-report na at sinasabi ng malinis. Ulitin ko mataas, parang pinakamataas na grado ang nakuha ng OBP. And yet, mantakin mo, wala silang sinasabi. Hindi, kayo. Banat Bay, paano na yung kay Mary Grace Piatos na yan? Alam nyo mga kababayan, yung kay Mary Grace Piatos na yan, kaya pinag-iinita na Makatae Black yan. Yung kamatayan black na yan. Alam nyo ba't yung pinag-iinitan yan? Kasi ang gobyerno talaga gumagamit ng mga alias sa mga binabayaran nila para ho ma-pin down ang mga komunista at mga terorista. Sinong agent ang gagamit ng totoo niyang pangalan? Di pinatay siya ng mga NPA. Tama, mali. Naturalmente, gagamit po sila ng mga alias. Diba? Gagamit po sila ng alias para pag natanggap nila, kaya nga confidential yan eh. Alam mo kung bakit tinawag na confidential yan? Kasi hindi pwedeng malaman ng kahit sino man. Ang pera na ginagamit for spy, pera na siguro hindi ko na kailangan paliwanag to, tanga na lang hindi makaintindi nito. Yung mga nasa kamera, tsaka yung mga vlogger na tanga, na tanso. Kaya nga confidential funds eh. Secret fund yan. Hindi mo pa pwedeng explain, ginamit yan kasi may binayaran kaming si Juan de la Cruz, binayaran namin para isuplong niya si ganito. Sinong gago ang papayag sa ganun? Kunwari ikaw, isusuplong mo yung mga NPA, isusuplong mo yung mga kasamahan mo, sinong papayag doon at ipapalagay mo yung pangalan mo tapos pipirma ka pa? Tanga ka ba? Kaya pansinin ninyo, sino ang maiinit dyan sa piatos-piatos na yan? Sino mahilig magdikdik dyan? Ngayon, lumabas na. Alam mo kung sino? Yung mga nagkaso ng impeachment. Alam nyo, etong mga kongresista nating hindi komunista, ginagamit nila yung mga kongresistang komunista para lang pabagsakin si BP Sara Duterte. Dahil nga makakalaban nung kanilang amo. At saka ang balita nga natin na kumakalat, bawat hearing malaki ang kinikita. Hindi ko alam, allegedly. No. Gayunpaman, hindi ho nila nakikita yung bigger picture. The bigger picture is si BP Sara Duterte, rewind the history ni BP Sara Duterte as mayor of Davao. Siya talaga matagal ng galit na galit ho yan sa mga terorista, mga NPA, lalong-lalo na dito sa mga komunista sa Kamara. Galit na galit ho si BP Sara Duterte dyan. Talagang ginagamit niya ho ang mga resources ng gobyerno para i-pin down itong mga ulul na to. Bakit hindi? Mga kriminal to, mga putang inan to eh. Kriminal ho yung mga yan. Yung mga terorista na yan, kriminal ho yan. Kaya nga ho tawag sa kanila. Hindi ko nga maintindihan. Tila pinababango ang pangalan nitong mga to. Terorista nga po ito eh. Considered in the international community that these are terrorist group. Kaya nga pinipin down yan ng nakaraang administrasyon at ngayon si Vice President Sara Duterte. Mahirap yung laban na yan. Dahil sabi nga nila, itong mga terorista na ito, mga traidor ho ito. Ito yung mga, alam mo yon, mabait, pagkakaharap ka, apir, mga ganon-ganon. Pero one day, papatayin ka nito mga to. Naintindihan natin, ganun ho sila. Kaya nga ho, mga ano yan, mga traidor ho yan, mga yan. And, para malabanan mo sila, kailangan mo ng mga spy,
kailangan mo ng mga tao na nagtatago ang identity. Alam mo, yung mga hindi nakakaunawa dyan sa Mary Grace Piatos na yan, yan po yung walang alam sa intelligence. Kahit sinong itanong ninyong intelligence officer, hindi talaga pinapangalanan yung mga ganyan. Hanggang dala-dala na ho nila yan hanggang mamatay sila. As a matter of fact, yung iba nga dyan, pinapatay na yung pangalan eh. May ganun eh. Ano ibig sabihin na pinapatay yung pangalan? Kunwari, si Juan de la Cruz, kunwari namatay na siya. Magkakaroon siya ng death certificate and everything. Patay na siya. Tapos magkakaroon siya ng bagong identity. Yung kanyang agent name. Ganun ang ginagawa para maitago ho yung tao kung sino talaga yun. Hanggang kaduluduluhan, hindi po yan dapat pinapangalanan. As a matter of fact, pag nahuli pa nga yun, hindi nga yan sasalbahin eh. Kasi mapapahamak ho yung mga taong nagko-control. Ganyan ho yan. Ewan ko bakit, parang hindi sila nanunood ng mga Hollywood movies eh. Ganyan po, kahit sa Pilipinas, alam ko ho yan. Kasi kung maaalala ninyo, tayo po ay naka-attend din noon ng mga ilang pagpupulong tungkol po dyan sa intelligence na yan. Na kung lumalaban dito sa NPA na yan, napaka-discreet po nila. Sobrang discreet nila, hindi mo sila makikita as parang yung magarbong, ay, grabe, general pala ito. Ay, ano pala ito? Colonel pala ito. Hindi, nagtatago yung mga identity. Okay? At yung iba, ay, ano pala ito? Kadre pala ito. Dati palang pinuno ito ng NPA. Kasama na ngayon ng military. Ganun ho yan eh. Napaka-secretive ho yan. Ngayon, ang COA naintindihan yan. As a matter of fact, si Ombudsman Martires, alam mo niya yan. Kaya nga sabi niya, di ba, confidential yan, bibigyan mo ng resibo. Kaya may statement siyang ganun. Kasi nga po, ang talagang pikon na pagpikon dyan, yung mga kaibigan ng mga terorista sa Congress. Dahil matagal ng perwisyo sa kanila si BP Sara Duterte. Matagal ng perwisyo sa kanila si BP Sara Duterte, kaya ngayon may pagkakataon sila na gamitin sila ng pinuno ng Kamara para gipitin si BP Sara Duterte. Ginagawa nila ngayon. Tingnan niyo, nag-impeach. Di ba? Tingnan ninyo. Eto tingnan ninyo kung gaano sila ka-traidor Sinabi ni Marcos, ayoko ng impeachment. Sinabi niya yan. Tapos yung mga amuyong ni Romualdez, parang ganun din ang sinasabi. Pero bakit nag-file etong mga grupo na ito, mga komunista na ito? Alam niyo kung bakit? Hindi sila sumusunod sa kaduluduluhan. Feeling ko nagkaroon ng ano dyan parang, sandali, parang hindi na nila makontrol. Kasi ngayon, dahil dyan, tingnan ninyo dahil dyan, nag-issue ng statement ang INC na against sila sa impeachment ni BP Sara Duterte at sinusuporta nila ang sinabi ni Bongbong Marcos na walang impeachment. Dahil dyan, tingnan nyo, magkakaloko-loko. Dahil dyan tuloy, may fellowship kuno sila. Sabi nga ni Dan Fernandez, fellowship. So, nag-fellowship lang po sila sa Malacanang. Bigla-biglaan. Bakit? Kasi nga sa tingin ko, parang itong iilan sa Kamara, hindi ko alam kung out of control na ba sila ni Romualdez o baka naman dumodoble kara si Romualdez na kunwari I am supporting you kasi naglabas sila ng ng manifesto ang Kamara saying supporting the president. Di ba? Nagkaroon sila ng manifesto although hindi naman nila sinabing support in terms of anti-impeachment. Pero gayon pa man, sinabi nila, we're supporting the plan and everything na sinasabi ni Bongbong Marcos ng presidente. Hindi ko alam kung nagdodoble kara lang etong si Romualdez, iba ang sinasabi at iba ang pinagagawa niya dito sa Makabayan Block. Ang tanong, iba ba
ang ginagawa nun? Nilulusutan ba si Romualdez nitong Makabayan Black at tinatraidor na ba siya? O baka naman nagdadalawang, alam niyo, anyo itong si Romualdez. Kunwari, mabait. Kunwari, susunod sa presidente, pero may inuutusan. Ano sa tingin ninyo? Comment kayo dyan. Di ba po? Pero ang isang bagay na sigurado tayo mga kababayan, alam nyo kung ano? Kinlaro na ng COA ang opisina ng Vice President. In other words, Pilipinas, there is no basis for impeachment. Kasi tandaan ninyo, ito ang ginamit nila na para ma-impeach si VP Sara Duterte. Kuno, yung confidential funds. Suplak na sila nito eh. Kasi sabi dito, lahat maayos. Ibig sabihin, ipresenta lang ito ng Office of the Vice President. Oh. Ano sinasabi ninyong nagnakaw? Ano sinasabi ninyong may korupsyon sa loob ng Office of the Vice President? Ang linaw na sinabi ng COA, malinis kami at maayos ang aming grado. Di ba? So diyan pa lang, suplak na sila. Kaya nga po, pansinin ninyo biglang parang tumigil yung hearing. Kasi nga, sunog na sila dun sa statement ng COA. Kaya tumigil yung hearing. Anong ginawa nila? Hindi, postpone na lang muna hearing. Harapin na lang muna ni VP Sara Duterte yung threat niya sa NBI. O, di ba? O. Ang hindi natin nakikita dahil hindi binabalita ng mga bayarang media ay kinlaro na ng COA ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Yan ang malinaw. Hindi na ho yan ibinalita ng mainstream media. Kasi nga, bayaran sila. Yan ang katotohanan. Okay? Ngayon, ano na ang itutulak nila ngayon? Yung threat na yan. Sabi ko sa inyo, yan yung ano nila ngayon eh. Yan ang kanilang script. Nawindang ho kasi sila dito sa sagot ng COA eh. Pero alam mo naman, kaya ito, pakinggan ninyo ito ha. Maganda rin itong paliwanag po ni Panelo. Ha? Pasok. Yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa pool sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Ay, ang problema nga, the political agenda is to remove her from office, and not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate. Yan. Paliwanag ngayon ni Panelo kung ano yun, ha? Tumanggap po ng unmodified opinion ang Office of the Vice President mula sa COA, Commission on Audit, sa kanilang 2023 financial statements. Iyan ay sa kabila ng ipinupukol na issue ng korupsyon ng mga kongresista laban kay VP Sara Duterte at sa OVP. Sa report po ng COA, ang mga financial statement ng OVP ay maayos pong nagpakita ng financial position. Kabilang na dyan ang financial performance ng OVP, statement of cash flows, statement of changes in net assets and equity, statement of comparison ng budget at aktual na mga halaga para sa taong nagtapos. At kabilang ang buod ng mga halagang accounting policies alinsunod sa International Public Sector Accounting Standards. Ibinibigay ng COA ang unmodified opinion kapag ang financial statement ay inihanda ng maayos at naayon sa mga pamantayan ng Financial Reporting Framework. Ngayon, ang tanong, ano kayang magiging epekto nito, Attorney Sal, sa mga pinipilit na issue ng umunoy irregularidad? Mantakin nyo ha. Ganito katindi, katarantado talaga ang media yung mga bayarang media. Kinlaro na ho ng COA ngayon. Hindi natin,
Pero nung una, lahat ng issue tungkol diyan sa putang inang confidential fund na yan, dinikdik ng media, kaliwat kanan. Sa isang balita, mga 4, 3. Ganun na nilalabas sila. Pero dito sa final report ng COA na sinasabing matindi, maayos, magaling ang ginawa. Ito po'y international standard. Hindi nila ni-report. Napakagago, di ba? Gamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Unang-una, yan ay isang sampal sa mga nag-iimbestiga sa Kongreso. Pangalawa, it validates, pinatutuhanan na hindi dapat sila nag-imbestiga dyan sa bagay na yan. Kasi nga, mulat sa poll sinasabi na natin at ni VP Sara na yung notice of disallowance na inilabas ng COA ay hindi pa pinal. Yan. Problema nga, the political agenda is to remove him Yan. from office. And not only that, to disqualify her. So they have to either, yung mga kalaban niya sa politika will have to destroy her politically, remove her from contention in 2028, or physically eliminate her. Yan ang katotohanan niya. Wala naman daw binanggit, attorney, komento ng mga kongresista na yung komento na iyon ng COA ay patungkol sa confidential and intelligence funds. Hindi na nakaspecify. General, pondo ng OVP pinag-uusapan. Kasama yun. Hindi daw kasi naka-specify, pero ang linaw-linaw po, lahat po yan. Ang tiningnan nun ng COA ay yung pangkalahatang budget ng OVP. Ano to? Hindi namin titingnan yung confidential. Pangkalahatan nga eh. Putangin na, tanga-tanga naman eh. Ano lang Yung mga congressman talaga. Tanga-tangahan lang yun. Patunay lang din ba ito, attorney, na dapat ang itigil ng Kamara ang kanilang mga investigasyon? In the first place, hindi dapat sila nag-imbestiga. Yun. Samantala, sinampahan ng panibagong impeachment, ikalawang impeachment case. Ayun, yun eh. Dapat talaga, wala nang nangyari na kasi nga, sabi ko nga eh, ang tanga-tanga na lang talaga nung iba. Kaya nga yung mga ganitong videos, ikalat nyo ho ito. Not just for me. Alam nyo, hindi ko ito ikinikwento sa inyo kasi para lang makalat, magkaroon ng views. Hindi ho yun. Alam nyo mga kababayan, wala po akong ibang nais mangyari ko. Hindi may paliwanag laang po sa inyo. As much as I can. Especially ho kasi ang dami daw pong nanonood na talagang masa. Marami hong bumabati kay mo kapag nag-iikot siya sa Maynila, magpipisball, magta-tricycle na, uy, pakibati naman kami kay Banat Bay, pinanunood namin siya. Kaya nga po ako, ang gusto ko talaga mangyari, maipaliwanag ko laang ito sa lengguwahe ng pangmasa. Bakit to kanyo? Kasi ako, masa rin po ako. Talagang masang-masa po ako. Kaya nga, ang ginagawa ko, pinag-aaralan ko talaga. Talagang ni-research ko ano ba ibig sabihin ng unmodified opinion. Nagtanong ho tayo sa mga abogado, nagtanong ho din tayo sa mga dating nasa COA. Inaalam mo natin, ginagather natin ng lahat na malalaman natin. Tapos eventually, ipapaliwanag ko sa lingwahe na naiintindihan ng taong bayan. Kasi mantakin mo, ito ang pinagsimula ng gulo ng lahat. Di ba? Ito, yung keso hindi naayos ang budget ng Office of the Vice President. Putang ina, nag-conclude na ang COA eh. International standard ang ginamit para sabihin na walang problema, maayos, maganda ang grado. Mantakin mo, nagkagulo-gulo tayo lahat dahil dyan. Tapos sasabihin ng COA ito, tapos mantakin mo, hindi inilabas, hindi ipinaliwanag ng mga mainstream media. Pero yung mga katarantaduhan ng mga congressman, sinakyan nila. Alam nyo na. Diba? Sobrang alam nyo na. Kaya kung babasahin nyo, ito po galing po ito doon sa COA po ito. Kaya nga tingnan ninyo ngayon, ang transition. Pansinin ninyo, wag na sa akin. Kayo na pansinin ninyo mga susunod na balita. Wala na dyan sa issue na yan. Bakit? Suplak na ho yung mga congressman dyan eh. Ibang issue na ang gagamitin na nila.
Ang issue na nagagamitin nila, yung death threat kuno ni VP Sara Duterte kay Marcos, kay Lisa at saka kay Romualdez. Yan na ho yun. Ito na kasunod nun. Oh, kaya nga yung impeachment na yan na yan. Oh. VP Sara sa Kamara at ang nag-file mga kaliwang grupo. Sa kanilang reklamo, isinali nila yung issue ng betrayal public trust dahil sa manay maling paggamit. Ito basahin ko lang yung mismong nasa baba ng papel. Okay, ayan. We conducted our audit in accordance with international standards of supreme audit institutions. Yun ang pinagbasihan nila. Sabi pa sa dulo, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for unmodified opinion. Ibig sabihin, sapat na po ang nakuha namin, ang amin na conclude at ito ay kataas-taasang international standard para sabihin na matino, maayos ang ginawa ng Office of the Vice President. Maayos ang paggastos. Mainstream media, putang ina, trabaho nyo ito ba't di nyo ginagawa? Kasi may mga pera na kayo. May mga sports car na yung mga ano ninyo. Diba? Sa bagay. Ngayon talaga napakahirap ng laban. Pera-pera laban ngayon. Pera-pera labanan ngayon. Hindi, ako, ito, sasabihin ko sa inyo, pera-pera Alam nyo naman yung, hindi ko na ulitin, pero nag-trending naman po yun sa TikTok, yung paliwanag ko sa inyo. Kaya nga, pansinin ninyo yung mga vlogger, may isa pa nga umamin, di ba? Na vlogger, nabayaran siya. Matindi, malaking vlogger, siya daw highest paid. Alam mo, hindi ako nagpapaka hero na si Banat ba hindi tumatanggap yan kaya ganyan, kaya puno ng demanda yan kaya ganyan. Alam mo, hindi po ako nagpapaka-hero, pero ito lang sasabihin ko sa inyo, kung meron mang hindi na solusyonan ng buhay o ang tao, ay hanggang kailan siya mabubuhay. Yan ang lagi niyong tatandaan. Kung meron mang hindi na solusyonan ng tao, nasusolusyonan niya lahat ng bagay. Ang hindi niya masusolusyonan yung paano niya dadalin ang yaman niya pag nasa kabaong na siya. Bakit? Pag nilagay mo yan dyan, pipitikin lang yan. Tama, mali. Yung pamilyang pag-iiwanan, ubusin lang din nila yun. Tama, mali. Anong ibig ko lang sabihin, mga kababayan? Ang isang bagay na mariretain sa isang tao ay yung kanyang ginawa sa mundo na ito. Kaya hindi po ako nagpapakasanto, nagpapakabayani. Pero lagi nyo lang tatandaan yan. Ano ka nung ikaw nabubuhay? Sino at ano ang pinaglaban mo? Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo Ngayon, karamihan, ang pinaglalaban na lang yung luho nila sa buhay. Paano magkapera, paano yumaman, paano magyabang sa social media na may pera sila, paano magkajowa ng maganda, na bata, na maharot. Iba pala. Sorry naman. Tama, mali, di ba? Yun naman talaga Kasi nga, alam nyo kung bakit? There is a room, a vacuum in the hearts of everyone that only God can fill. Yan ang lagi nyong tatandaan. Hindi ako nagpapakasanto dito, nagpapakabanal. Pero alam nyo yun yung isang bagay, nakakapitan nyo lang. Di ba? Lahat yan, kayamanan, health, babagsak yan. Pero kayo nakitang hindi nagkasakit? Hindi namatay? Wala, di ba? Lahat o yan. Ano mariretain sa'yo? Yung peace. Yung, alam mo yon, yung peace na sumunod ka sa Lord at nanindigan ka sa prinsipyo. Yun Kaya mga kababayan, nagkakaloko-loko ang bayan natin dahil sa bayaran, dahil sa pera. Kasi yung ating greed para makakuha ng bagay sa mundo na to,
yan ang pabagsak sa atin sa Pilipinas. Kaya tuloy, pati yung mga mainstream media, dahil greedy, nakikita siguro kailangan nila ng pera, no? Nagiging mukhang pera na sila. Kaya tuloy yung mga katotohanan, hindi na ho nasasabi. Tulad ho dito. Di ba ho? Kaya importante ho mga kababayan na pag meron kayong nakita na, again kahit hindi po ako, kahit ibang vlogger na lang, may nakita kayong, etong tao na ito talaga may paninindigan ito. Etong tao na ito may prinsipyo ito. Kapitan nyo yan. Suportahan ninyo. I-subscribe ninyo. I-follow ninyo. I-share ninyo yung video. Kasi maaamoy nyo naman kung itong vlogger na ito gusto lang ng pera. Gusto lang ng views. Maaamoy nyo yun. O talagang bang nagpapaliwanag ng katotohanan. O talagang naninindigan para sa katotohanan. Kasi malinaw na malinaw yan ang sinabi ng Panginoon. In the last days, there will be false prophet. Naniniwala ako na hindi lamang po ibig sabihin nun yung mga prophet na propeta o yung mga pastor o di kaya yung mga pare, ministro. Hindi lang ho yun. When you say false prophet, ibig sabihin po nun, yung mga nagbibigay ng kuno ng pag-asa, nagbibigay ng kuno ng katotohanan. Maraming lalabas na ganyan. Kunwari, may i-explain nila yung katotohanan. Pero they're false prophet in a way, bakit? Hindi naman talaga nila pinapaliwanag yung truth. They are only doing it for money. Yun ang tinatawag nating false prophet o false vlogger. Napakarami nag-i-exist ngayon yan. Napakarami. Kaya mag-iingat po kayo. Yun lang. Gusto ko lang ikwento. Okay? Tuloy. Confidential funds ng OVP at DepEd. Ano masasabi mo dyan, Attorney Sal, na para bang nagtaksil sa bayan ang Kamara dahil sa tila pagpayag nila na magamit bilang forum ng mga makakaliwang grupo? Hindi na tayo nagtataka dyan sa kaliwa. Talagang ever since naman, gusto nilang pabagsakin ng gobyerno. At naman Kamara de Representante, in fairness to it, hindi mo naman maaaring pigilan kung sino na nag-file. Ang mahalaga niyan compliant ka doon sa rules. Pero ang katotohanan pa rin, merong lihim, hindi hayag, lihim na sabwatan ang kaliwa, ang tawag doon, dilaw o pink, at ang mga kaalyado ng administrasyon upang ang political agenda ay mapatupad nila, sirain politika, o mawala ka na dito sa mundo. Yan naman talaga ang agenda. Grabe. Tsaka may mga retirado, Attorney Sal, mga nagsilbi sa PNP at AFP na pumalag. Oo. Dahil nga, binigyan ng forum. Kasi kung meron nakakilala sa mga makakaliwa, lalo na yung mga legal front, ito mga pulis at mga sundalo, lalo na yung mga general. Bakit raw binibigyan ng forum, Attorney Sal? Hindi naman daw yun tama dahil malinaw na ito yung mga kalaban ng pamahalaan. Anong klaseng palag? Palag sa salita? Sa Facebook, sa Facebook post. Wala yan. Pag pumalag kayo, yung totoong palag. Yan tuloy, nagalit na Samantala, Attorney Sal, sa ilang komento ng ating mga kababayan sa social media, tila binigyan daw ng platform ng gobyerno mga kaliwa. Sandali. Halos limang dekada ng ipakita kalaban. natin yan. Hahayaan ba daw natin ang... Ayan. Ito po yung isa sa pumalag. Basahin natin Sabi dito, after for more than 5 decades, ilan po ibig sabihin ng 5 decades? 50 years. More or more. Of effort to eliminate the presence of NPAs in the countryside at the cost of countless soldier lives, the manipulation of youth students lured by a misguided ideology to their deaths. Ibig sabihin, talagang minimislead nila yung mga kabataan hanggang magkamatay-matay na. And the collateral deaths of innocent civilians, making the conflict even bloodier than the drug war. Eto antindi. Sabi ko nga, ito yung mga maganda tong binitawan ni Sir. Na, alam mo, nung nakita ko to, sabi ko may pag-asa kami. May pag-asa ang bayan natin. Dahil sa mga ganitong PNP. Sabi niya, more than sa mga namatay na kinukundina ninyo sa drug on war or war on drugs.
Ha? The government took a shocking step on November 23, 2023 by resurrecting the CPP, NPA, NDF. Is this an act of treachery? Is this an act of treachery? Naku. Bakit daw noong November 23, 2023? Ay, naku. Ibig sabihin, pinayagan uli daw. Oh. The CPP political officers in the House of Representatives must be happy what's happening in our country right now. Let's have a unified stand to remove them in Congress next May 2025 election. Firmor Bodiles Escobar, retired Police General, Eastern Mindanao. Yan yung kanyang statement. Alam nyo, tama si Sir dito sobra. Bakit natin pinapayagan yung kalaban ng ating gobyerno, kalaban ng ating mga kabataan, mga pumapatay sa ating mga kabataan, pumapatay sa mga inosenteng taong dinadamay nila sa gera nila, pinahihintulutan daw natin sa loob ng Kamara. Alam mo, sir, dapat manawagan kayo sa mga kapwa ninyo retired generals. Manawagan po kayo sa mga active generals. Again, uulitin ko ng malinaw na malinaw. I am against any form of rebellion, coup d'etat, or anything because I believe in Romans 13 verse 1 and the following. If hindi nyo alam yun, basahin ho ninyo. Okay? So I'm against any form of rebellion. But, again and again, I would say this, dapat ilabas natin ang ating opinion at sabihin natin ang frustration natin sa ginagawa ng leadership ng Kamara na pinapayagan itong mga kakampi at kaalyado ng NPA. Bakit natin sila pinahihintulutan? Talagang nandun pa sila sa loob. Tuwan-tuwa itong mga animal na ito, itong mga demonyo na ito, tuwan-tuwa sa loob, nagpipiesta. Bakit? Ngayon, itong administrasyon na ito, sila malayang nakakagalaw. Ako nananawagan ako sa mga putang inang tansong vlogger. Kaya niyong tiisin to? Hindi, ako tanong ko sa inyo. Oh, sige, idol nyo si Marcos. Sige na, okay na yan. Oh, sige. Pero kaya nyo bang tiisin na pinahihintulutan itong mga demonyo na ito na manatili sa loob ng Kamara at magpiesta-piesta doon? Pinahihintulutan ninyo na, alam mo yun, hindi ninyo kinokontra. Alam nyo, dati galit na galit kayo dyan sa mga lintik na yan. Ngayon, porket hindi pinapalagan ni Marcos at ng leader ng Kamara, etong mga to, hindi na kayo umiimik. Kaya tuloy na papaghalata ang bayaran kayo Kayong mga tanso vlogger Kasi nga, hindi nyo pinapalagan. Ako, ito sang-ayon ako sa sinabi ng INC. Sige, suportahan natin si Marcos. Agree. Let's support Marcos. If he really wants peace with the Duterte, okay, let's support. Ayun. Pero akin ito. Bakit natin pinapayagan sa loob ng Kamara na pasukin ito ng mga demonyong terorista? Sige nga ho, pakipaliwanag ho yun. Ang tanong, may kinalaman po ba ang leadership ng Kamara dyan? Bakit na? Kasi pambihira sa tingin ninyo. Hindi makakapasok yung mga animal na yan ng walang basbas ng leadership ng Kamara. O pangalawa, hindi nyo ba ma-question kung bakit hinahayaan din ng ating gobyerno ngayon sa pamumuno ni Pangulong Marcos na mangyari ito? Na muling namamayagpag itong mga komunista na ito. Ito nga sabi ni Sir after more than 5 decades of effort to eliminate the presence of NPA, ngayon nakikita natin sila sa loob ng Kamara.
Yes, sasabihin natin, they're legal. Yes, I know they're legal. Wala naman ako sinabing illegal sila. Ang sinasabi ko, they are part of CPP, NPA, NDF. Magkakasama ho sila. Iisa ho sila. May armed group nga lang. Hindi sila yon, so they are not illegal. Okay? Pero, alam natin, they're Communist Party of the Philippines. Kaya nga, sino nagsabi nun? Si Joe Masison, yung kanilang pinuno mismo. Pinangalanan niya ang mga kasamang National Democratic Front. Ibig sabihin, yung mga nagfo-front na pumasok sa gobyerno, papasok sa gobyerno tulad ng mga congressman o mga representante ng parties nila. Pero hindi natin pwedeng tanggalin na magkakasama po sila. Kaya nga CPP, NPA, NDF yan eh. Magkakasama po sila. Hindi lang ho sila gumagamit ng armas. Hindi, ewan ko lang kung gumagamit. Pero yun ang kiniklaim nila. Okay, fine. Hindi sila gumagamit. But still, they are in one group, CPP, NPA, NDF. Yan po kanilang pangalan. Magkakasama ho sila. Mga kababayan, hindi ho ito about Marcos and Duterte. This is about yung mga tunay na nagrebelde sa bayan natin ay pinababayaan na po natin sa loob ng Kamara. Tanungin ko kayo mga uniform personnel, agree po ba kayo dito? Sang-ayon po ba kayo? Is this part of your mandate to protect the Constitution? Question lang po ito Wala po akong pang-aaya na mag-kudita kayo o kaya ay kayo'y mag-rebellion. Hindi. Wala ako sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko, ito po ba ay part pa rin ng mandate ninyo to protect the Constitution and the people? Yun po ang mandate ng AFP. Protect the Constitution and its people, yung bayan. By allowing these things to happen, are you still protecting the Constitution and the people of the Philippines? Kung hindi, speak up. Speak up, sir. Hindi ko sinabing magrebelde kayo. Magsalita lang kayo. Sabihin nyo nang na we are disappointed why the enemy of the state nandyan ho at namamayagpag. Just a statement. Sana lang ho, Hindi kasi alam nyo mga kababayan. Diyan ako nabilib science Kahit pa paano, napaka-risky sa part nila na magbigay ng statement na we will have a mass movement na kinukundina ang impeachment kay BP Sara Duterte. Ayun, ano ho yun? Yun ang tatawag nating may balls. Di ba? Don't tell me, AFP, at saka mga uniform police, mas may balls pa ho sa inyo ito. Dapat kayo nga po yun dahil kayo ang aming, alam niyo yun, kayo po ang aming puprotekta sa amin. Puprotekta sa konstitusyon. Ako again, alam ko marami sa inyo na puprostrate na Bakit? Kasi, mga sir, ang dami kong nakilala sa inyo nung panahon ni Pangulong Duterte. Galit kayo dito sa mga to Galit. Kaya nga tuwan-tuwa kayo kasi pinalakas kayo ng administrasyon ni Duterte para pugsain to mga to. Tapos ngayon, nakikita nyo nangyayari. Yes or no lang Do you agree or do you not agree? What is happening now sa Kamara? Yun lang ang tanong ko sa inyo. Tuloy natin to. Komunista na maghari o maghari-harian at tingin mo ba nasayang yung efforts ng Duterte administration kontra CPP, NPA, NDF? Kasi nga nagkikipagsabuatan nga ang mga kaalyado ng administrasyon. Ang target talaga nila ay si Inday Sara. Ganyan talaga. The enemy of my enemy is my enemy. Kaya may common enemy sila ngayon si Inday Sara. Nag-iisa. Maliban sa ang Sara, Inday Sara, ang nasa likod niya ay ang taong bayan. Sila naman nagsama-sama, mga grupo-grupo lang sila.
hindi sila kumakatawan sa sambayan ng Pilipino. Oo, kahit na minsan, Attorney Sal, nasakay ako ng taxi, natanong ko kung anong sapantahan nila sa mga issue. Abay, sabi, nakikita nila. Saan ang punta mo, MJ? Ba't nag-taxi ka? Baka kung saan biglang liko ka pupunta, ha? Easy, easy, easy. Ba't tayo nag-taxi si MJ? Attorney Sal, na may pagtataksil sa parte ng mga taga-administrasyon dahil nakita nila na nagamit ang bise nung nakaraang eleksyon. At ngayon, ang balik, ikasamaan. Ordinaryong yun, Attorney Sal, mga nagkukomento, nagbibigay ng kanilang opinion at kuro-kuro. Oo, ganyan talaga. Kahit siya pupunta ka sa palengke, mga tricycle drivers, ganyan din ang mga usap-usapan. Talagang ayaw nilang ginagawa ng mga kaalyado ng administrasyon na gustong patumbahin ang BP Sara. Sa kabilang banda naman, Attorney, nagpalabas po ng anunsyo ang Iglesia ni Cristo INC na magkakasa sila ng mga malawakang pagtitipon o rally bilang pagkontra. Na-discuss na po natin yan, kaya hindi na po natin na ulitin yan. Pero, yun nga po, mga kababayan, sana lamang po ituloy-tuloy ninyong suportahan po ang mga vloggers na sa tingin ninyo ay naghahatid ng totoong balita, walang halong chismis. Kasi napaka-importante po nun. Kasi ngayon, uso-uso talaga chismis yan. Hindi ito. Para lang sa kaalaman ninyo, alam nyo ba nag-trending? Sabay ho lumabas yung balita kay Maris Racal at saka yung issue ng what they call this, martial law ng Korea. Sabay sila nag-trending, pero hinigitan pa yung kay Maris Racal. Alam mo, hindi ko alam kung matutuwa ako. Matutuwa ba ako doon? Oh? Kasi number 1 na naman kaming Pilipino. Saan kami number 1? Sa chismis. Kasama na ako doon. Alam mo. O, sa mga hindi nakaka-relate, alam mo yun. Hoy! Hindi bastos yun, ha? Baka ganun. Ano yun? Zinuzoom. Kayo talaga. Akala ninyo bastos na naman. Zinuzoom ko yung, di ba? Para mabasa talaga yung... Hayop yan. Sino sa inyo nakaka-relate? Pero alam mo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, okay lang maging chismoso sa mga showbiz issue, ha? Wala namang problema dyan. Nakaka-interesting lang talaga. Dinaig pa kasi yung mga teleserye sa Korea drama, eh. Ano talaga. Pero sana naman po, mga kababayan, pagdating naman sa politika, wag naman natin haluan ng chismis. 'Di ba? Ako, ito paalala ko, wala akong patama to sa kahit sino man vlogger, ha. Pag merong vlogger na naglabas na sinasabi, inaakusahan si ganito, inaakusahan si ganire, inaakusahan si ganito, siguraduhin nyo namang merong ebidensya. Pag walang ebidensya, i-flag down nyo na yung tao na yun, yung vlogger na yun, sabihin ninyo, wala ka pala, isa ka pa rin chismoso. O chismosa, di ba? Kasi, paano tayo? Kasi mangyayari ho niyan, magiging ano lang ho tayo, parang, kaya tuloy minsan tinitingnang mababang nila lang ang mga vlogger ng mainstream. Totoo naman ho ito, eh. This is a real fact. Ang baba ng tingin ng mainstream media sa mga vlogger, it's because of those vlogger na ang hilig gumawa ng istorya. Ang hilig mag-chismis. Kaya nga ako, paulit-ulit ko sinasabi, kahit ilang beses na ho tayo nakasuhan, lagi ho tayong nananalo sa mga laban natin. Kasi nga ho, never po ako nag-imbento na nanggagaling sa akin. Alam mo ba, si ganito, si ganyan, ay ganyan yan. Wala akong ganun. Lagi kinukuha ko lamang, nagre-react lamang ako sa mga balita na lumalabas mula doon sa totoong pinanggagalingan. It either news o di kaya kung halimbawa itong sa COA, mismong sa website ng COA, lumabas yan, yan ay public document. So doon ako nagre-react lang. Hindi ako yung mag-iimbento. Alam mo ba, si politikong ganito ay meron siyang kulasisi na ang pangalan ay si ganire. Nakita siya sa ganito. Wag, alam nyo, kahit kalaban natin yung politiko na yan, wag ho tayong gumawa ng istorya. Wag ho tayong mag-imbento. Iangat naman natin yung pagbablog. Wag ho tayong ganun. Tapos,
ang mangyayari, yung iba pa nagsisiraan dyan. Ay, aakis niya si ganito. Bayaran ka ni ganito. Wala namang may presenta na resibo. Paano siya binayaran? Anong proof mo? Patunayan mo nga. Anong facts mo? O, sige, siyempre sasabihin mo, wala namang proof ang bayaran eh. Oo, what are your facts that make you conclude that person is a paid blogger? Di ba? Patunayan mo. Like for me, paano ko masasabi? Ako, nanguhusga ako na paid ang mga mainstream media. Kasi pinapaliwanag ko sa inyo, buong time, sinasalsal ng media yung confidential funds ni BP Sara Duterte at yung COA issue. Buong time yun. Sa isang araw, 3, 4 na beses, pinapaliwanag ko sa inyo. Tapos nung lumabas yung konklusyon na to, walang mainstream media o iilang mainstream media, yung mga binanggit ko lang, ang nagbalita. Yung mga hindi ko binanggit, hindi na ho nila binalita. Yun ay presenting a proof na bayaran sila. Kasi mantakin mo, inignore nila yung pinaka-importanting evidence. Ano ho yun? Yung mismong konklusyon ng COA that there were no anomalies. Napaka-importante ho nun. So before you say something, make sure you have facts to prove your point, your argument. Sana mga kababayan, tayong mga nakikinig, maging matalas din ang ating isip. Pag walang pruweba, pag bulong-bulungan lang, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ekis nyo na yung vlogger na yan. Ekis nyo na. Huwag na ho kayo maniwala. Pustahan ko sa inyo, piniperahan lang kayo niyan. For the views lang yan. Okay? So doon tayo sa katotohanan lang. Labanan natin ang kasamaan at kasinungalingan sa pamamagitan lamang ng katotohanan. Ulitin ko. Malalabanan lamang natin ang kasinungalingan at kademonyuhan sa pamamagitan lamang ng katotohanan at kabutihan. Pag nilabanan mo ng kasinungalingan, ang sinungaling o yung mga tarantado dyan, nag-imbento ka rin ng kasinungalingan, hindi ho ninyo nilalabanan yan. Dalo lang ho tayong mapapahamak niyan sa ginagawa natin. Okay? So maraming salamat po. Ako si Banat Bay. Sana ay i-share nyo, mag-subscribe din po kayo kung may time. Salamat po. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makaka